And magandang araw sa inyo mga kapatid. Ngayong araw na to i-share ko sa inyo kung paano ko gumagawa ng lyrics. So, ito yung sa mga para to sa mga gusto magkaroon ng idea kung paano gumawa ng lyrics or kung paano ako gumawa ng lyrics, baka sakaling may mapulot kayo rito. Ang una kong iniisip ay kung ano yung topic. Halimbawa, tungkol sa pag-ibig, ano ba, masaya ba, malungkot, o walang pag-ibig, walang ano, binata pa o dalaga pa, lalaki ba o babae yung kumakanta, ganun. So, subukan natin yung hindi ko sariling experience, kung hindi mag-iisip lang ako ng topic tungkol doon. Halimbawa, una kong gagawin magkukwento lang ako. Mag-iisip lang ako ng kwento, gagawa ko ng kwento. 'Di ba maraming taong magaling gumawa ng kwento. So, isulat mo 'yon para maging lyrics siya. Ang gagawin mo lang, i-rephrase lang natin 'yon. Magsimula tayo. Pumunta ako ng palengke. Ano ba? Ganun lang. Kukwento lang natin. Pumunta ako ng palengke. Ang topic siguro hindi doon mo makikita yung mamahalin, yon, parang gano'n. Hindi man lang ako nag-ayos ng sarili, gano'n. Medyo ira-rhyme natin doon sa mga unang lines. Dalawang klase ng pagra-rhyme. Para sa akin to ha, sarili kong idea to. Pwedeng i-rhyme mo na kaagad yung kasunod na line, o apat na lines ang gagawin natin, yung second line at saka fourth line ang magka-rhyme, gano'n. Kung minsan, binibilang ko rin yung syllables, katulad ng pumunta ako ng palengke. So, siyam yun. Minsan, pinagpapare-pareho ko yung, halimbawa, second line saka fourth line, yung dami ng syllables nila. So, gawa muna tayo ng second line, kahit, para sa akin, kahit hindi rhyme dun sa palengke. Pumunta ako ng palengke, hindi ako masyadong nag-ayos ng sarili. Ibig sabihin, hindi ka kung sa babae, hindi ka nag-makeup, ko sa lalaki, hindi ka, parang nakapambahay ka lang. Hindi ako nag-ayos ng mabuti. Tapos third line na tayo, medyo rhyme din palengke, mabuti, di ba? Paglabas ng bahay, bago na doon sa palengke na tayo So, dapat inuna ko yung lumabas ako ng bahay, pumunta ng palengke. So, lumabas ako ng bahay. Lumabas ako ng bahay. Since pumunta ako ng palengke, ay parang capital letter to dapat sumulat. At mabuti, parang rhyme na, okay lang yan. So, kahit itong first at second line, hindi ko na ira-rhyme gaano. Lumabas ako ng bahay, naghanap ng masasakyan, pumunta ako ng palengke, hindi ako nag-ayos ng mabuti. Parang ganon. So, second line natin, lumabas ako ng bahay, naghanap ng masasakyan, naghanap ng masasakyan. Natural na natural yung line natin. So, lumabas ako ng bahay, naghanap ng masasakyan, pumunta ako ng palengke, hindi ako nag-ayos ng mabuti. Iyan na yung first verse natin. So, wala pa tayong pamagat. Mamaya natin lalagyan. Verse 1. So, may isa na tayong verse. Verse 2 na tayo. Siyempre, katuloy noong verse 1. Yan. Hindi ako nag-ayos ng mabuti. So, ituloy natin doon. Ano bang magandang kasunod nito? Sa aking pagdaan at sa aking pamimili, diba? Nasa palengke na siya. Sa aking pamimili,
mayroon akong nasulyapan. Oh, mayroon akong pasensya na kung maling spelling ko ha, mayroon. Hindi ko mayroon. Meron akong nasulyapan. This time hindi i-rhyme itong dalawa, so pwede kong i-rhyme yung line 4 dito sa nasulyapan. Meron akong nasulyapan. Napakagandang babae, gano'n. Siyempre, doon mo makikita yung mamahalin, gano'n, parang gano'n. Masyadong bulgar yata. Isang nakakabighani, babaeng nakakabighani o dalagang nakakabighani. Medyo makata, dalagang nakakabighani. Yan, yung fourth line natin, gagawin nating rhyme kung hangga't maaari, pero hindi naman talaga rule yun. Kasi itong pamimili, bighani, parang medyo rhyme din siya, hindi siya nagkakala. Mayroon akong nasulyapan, dalagang nakakabighani, nasulyapan, hindi ko alam ang pangalan. So, nasulyapan, pangalan. Hindi ko alam ang pangalan. So, tapos na yung ano natin, verse 1 and 2. So, lumabas ako ng bahay, naghanap ng masasakyan, para nagkukwento lang, diba? Pumunta ako ng palengke, hindi ako nag-ayos ng mabuti. Bakit lumalaki yung magiging capital tong M lagi? Verse 2. So, sa aking pamimili, meron akong nasulyapan, dalagang nakakabighani. Hindi ko alam ang pangalan. So, mahaba na tong 2 verses na to. So, punta na tayo sa pre-chorus na pwedeng pre-chorus o chorus na kaagad nasa sa atin yun. Nasa sa inyo yun. Yung spelling at iayos na lang natin yun. Pre-chorus, papunta ng chorus. So, syempre parang hahatakin niya yung melody doon, yung future melody nito. Hindi ko alam pa pangalan. Hindi ako mapakali. Gusto kong magtanong. Ganun, parang ganun. Gusto ko siyang tanungin. Hindi ako gusto ko siyang tanungin. Yan. Pasensya na kayo sa spelling kung kamali ako. Paki-correct na lang. Hindi ako mapakali, gusto ko siyang tanungin. Yun. Hindi ko na ginawang rhyme kasi yung chorus parang hatakin ko lang siya sa chorus. Ibig sabihin, pag kasi nag-rhyme ka, nasulyapan, pangalan, parang tinapos mo yung topic dito. So, itong pre-chorus, pupunta pa ng chorus to kaya ayaw kong tapusin, gawing rhyme itong dalawa. Pero pwede rin, walang rules naman dyan na sinusunod kahit ang gusto mong gamiting words, diba? So, punta na tayo sa chorus. Maikli lang yung pre-chorus, parang papunta lang siya doon. Chorus na tayo. Chorus. Ano bang magandang chorus? Ang gagawin natin chorus, kailangan para may hook siya. Yung laging madaling matandaan. Halimbawa, binibini, di ba? Dalaga maganda. Kailangan yung madaling ma-caption daw. Magandang binibini, halimbawa. Total sample lang naman to. Magandang binibini. Medyo makata para mas madaling matandaan. Magandang binibini. Pwede mo bang masabi di ako makakatulog? Parang mali yata. Pwede mo masabi ang iyong
pangalan. Tapos, syempre, pwede tayong mag-rhyme dito, masabi, magandang binibini, pwede mo bang masabi ang iyong pangalan? Mahirap i-rhyme ito, ha. Pero ito actually, para mag-rhyme, pwede nating gawan dito ng, hindi niya actually sinasabi ito dun sa binibini, kung hindi nasa isip lang niya. So, magandang binibini, pwede mong masabi ang iyong pangalan, tanong ko sa aking sarili. Tanong sa aking sarili. So, hindi niya talaga sinabi, tanong sa aking sarili. Yan. So, magandang binibini, pwede mo bang masabi ang iyong pangalan, tanong sa aking sarili. Hindi ako mapakali, hindi ako mapakali. So, pwede nating lagay yon para hook dun sa chorus. Hindi mapakali, hindi ako mapakali. Parang ilalagay natin yon. Hindi mapakali. Yan ang hook natin, eh. Hindi ako mapakali. Yan. So, naging 6 yung lines natin. So, as of now, halos buo na yung, yung kanta. Pwede nating kunin yung first verse, ilagay natin dito, second verse, o pagkaluin natin siya. Tapos, pre-chorus, chorus uli. Tapos, guitar solo. Ganun na lang pwede mangyari. Pero, try natin maglagay ng second verse, or kasi katatapos lang ng second verse para ilagay dito. So, ang gagawin natin, kunin natin yung first verse. Maglagay muna tayo dito. Verse. Verse 3. Ang gagawin ko, pwede kong paghaluin yung verse 1. Kakopy paste ko na lang siya. Lumabas ako ng bahay. Di ba tapos na yung chorus? Ay, mali. Yun, dito. Tapos yung lumabas ako ng bahay, naghanap ng masasakyan, pumunta, dito, dalagang nakabibigani, di ko alam ang pangalan, parang hindi. Sa aking pamimili, mayroon akong nasulyapan. Eto na lang, parehas, first 2 lines ng first at saka second verses. Yun. Lumabas ako ng bahay, naghanap ng masasakyan, sa aking pamimili, mayroon akong nasulyapan. Yun. Bali, buo na. Tapos pre-chorus na ulit tayo. Pwede kong kopyahin na lang yan. At chorus ulit. Diba? So, halos buo na yung kanta. So, pagkatapos ito, go tayo na dito. Pwede tayo maglagay dito ng guitar solo. Siyempre, gitara dahil gitarista tayo. So, yan. Tapos, chorus ulit. Or bridge. Pwede tayo maglagay ng bridge. Pero, siyempre, para maikli lang yung video, huwag na muna natin lagyan ng bridge. Pwedeng katuloy nun. Medyo iibahin natin yung istorya dun sa bridge. Pero for the meantime, kung tutuusin, parang buo na yung kanta. Lagyan natin ng chorus dito. Tapos, final chorus. Medyo mahaba na nga ito, eh. Lagyan natin dito. Diba? Lagyan natin final chorus. Kasi pwede na tayong dito, pwedeng gawin natin magandang binibini, hindi ako mapakali. Kailang baka matakot naman na yon. Pwede natin palitan to, baguhin, o isingit dito. Wait lang. Pasensya na kayo, doon sa screen, nandun na sa baba, eh. Magandang binibini, pwede mo bang masabi ang iyong pangalan? Tanong sa aking sarili. Magandang binibini, hindi ako mapakali. Magandang binibini. Yun. So,
Yan. Yun na yung final chorus natin. Dito, pwede sigurong hindi ako mapakali o ang pamagat natin magandang binibini. Subukan natin magandang binibini. Depende yan sa magiging magiging tema ng yung melody. Kung ano yung nakakatawag pansin, yun ang gagawin yung pamagat siguro. Kasi yun ang magiging hook natin. So ayan, tapos na yung kanta natin. Siguro next time papakita ko sa inyo kung o i-share ko sa inyo kung paano natin lalagyan ng melody itong kanta natin. Thank you so much and bye-bye.